Alam mo ba, bago pa nauso ang mga shampoo na nasa bote at sachet, may mga tao nang gumagamit ng mga halaman para linisin at alagaan ang kanilang buhok. Hindi lang basta pinapakuluan ang kahit anong dahon. May mga halaman na talagang may natural na compounds na pwedeng makatulong sa paglilinis ng buhok. May ilang halaman na pwedeng magkaroon ng parang sabon o bula kapag hinaluan ng tubig. Saan nga ba nanggaling ang salitang shampoo? Ang salitang shampoo ay may ugat sa salitang Hindi at Urdu na champo na may kaugnayan sa pagmamasahe o pagkuskos. Kaya noong unang panahon, ang konsepto ng shampoo ay hindi lang basta maglagay ng liquid sa buhok at banlawan ito. Kasama rito ang pagmamasahe ng ulo at anit. At kung tutuusin, matagal nang may sariling bersyon ng hair care ang iba't ibang kultura bago pa dumating ang modernong shampoo. Sa bidyong ito, ating aalamin ang mga halamang pwede palang maging alternatibong shampoo para sa ating buhok. Kung pag-uusapan natin ang natural na panghugas ng buhok dito sa Pilipinas, isa sa pinakaunang pumapasok sa isip ay gugo. Ang gugo ay isang malaking halamang baging na matagal ng bahagi ng tradisyonal na pangangalaga ng buhok ng mga Pilipino. Ang ginagamit ay ang balat nito, na karaniwang ibinababad o pinapakuluan sa tubig hanggang makuha ang katas. Kapag kinuskos o piniga, maaari itong bumula dahil sa natural nitong saponins, kaya hindi na kailangan ng fancy bottle para magkaroon ng parang natural shampoo. Noon, ginagamit ito sa paghuhugas ng buhok at kilala ito bilang isang paraan para mapanatiling malinis at maayos ang buhok. Kaya kung may halamang masasabi nating tunay na may Pinoy shampoo history, pambato natin ang gugo. Sunod naman ay isang halamang kabilang sa uri ng mga halamang luya. Ito ay ang shampoo ginger na madalas makita sa ating mga kagubatan. Ginagamit ito sa traditional hair care. Kapag pinag-uusapan ng luya para sa buhok, kadalasan ay nauugnay ito sa pangangalaga sa anit at sa paggamit nito bilang bahagi ng mga homemade hair preparations. Ang kakaiba sa shampoo ginger ay ang taglay nitong aromatic compounds na nagbibigay sa atin ng pamilyar na amoy at warm sensation nito. Kaya hindi nakakagulat na naging bahagi rin ito ng iba't ibang traditional beauty practices. Ang dagta mula sa bulaklak ng halamang ito ang siyang pangunahing ginagamit na panghugas at pangkuskos sa buhok. At syempre, hindi mawawala ang aloe vera, isang halaman na halos naging permanenteng resident sa mundo ng natural skin at hair care. Ang pinakasikat dito ay ang malinaw at malagkit na gel sa loob ng dahon. Hindi tulad ng gugo at shampoo ginger, hindi pangunahing cleanser ang aloe vera. Mas kilala ito bilang ingredient na ginagamit para sa conditioning at pangangalaga ng ating buhok. Kapag binuksan o hiniwa mo ang dahon, makikita mo agad kung bakit gustong-gusto itong gamitin sa homemade beauty preparations. Parang natural gel mismo ang nasa loob. Kaya ginagamit ito sa iba't ibang hair masks at hair care mixtures. At kung tutuusin, ito ang magandang halimbawa na hindi lahat ng halamang ginagamit sa buhok ay kailangang bumula. May mga halaman na ang pangunahing papel ay hindi maghugas, kundi tumulong sa hair care routine. Isa pang halaman na baka hindi mo akalaing may connection sa buhok ay ang hibiscus. Dito sa Pilipinas ay tinatawag natin ito bilang gumamela. Karaniwan natin itong nakikita bilang makulay na ornamental flower. Pero sa traditional hair care ay ginagamit din ang iba't ibang bahagi ng halaman. Sa ilang kultura, ang hibiscus ay hinahalo sa mga hair preparations at natural hair care routines. At ang nakamamangha, hindi lamang bulaklak, kasama rin ang mga dahon nito. May malapot itong texture bulaklak man o dahon. Ginagamit ito sa mga traditional mixtures para sa buhok. Kaya sa susunod na makakita ka ng gumamela sa bakuran,
Huwag mo agad isipin na pang-display lang ito. May sarili rin itong kwento sa traditional beauty practices. Kung may halamang kilala sa magandang amoy at madalas nating nakikita sa mga kusina at gardens, iyon ay ang rosemary. Pero bukod sa pagiging herb para sa pagkain, matagal na rin itong ginagamit para sa buhok. Ang dahon nito ay may mainam na amoy dahil sa natural oils nito. Kaya ginagamit ang rosemary sa iba't ibang hair oils, rinses at hair care products. Ang paggamit nito ay karaniwang nakatuon sa pangangalaga sa anit at buhok at hanggang ngayon ay makikita mo pa rin ang rosemary bilang ingredient sa maraming hair care preparations. Ang maganda sa rosemary ay hindi mo kailangang isiping isa itong halamang shampoo mismo. Mas bagay itong isipin bilang isang aromatic herbal ingredient na maaaring isama sa hair care routine. Kaya kung ang gugo at shampoo ginger ay natural cleansers, ang rosemary naman ay may ibang papel na ginagampanan. Yan ay ang pagpapakapal ng ating buhok, pagpigil sa pagkalagas at pagpapatubo ng bagong buhok. Ngayon, pumunta naman tayo sa isang halamang may pangalang soapwort. Ang scientific name nito ay Saponaria officinalis. Tinawag itong soapwort dahil para itong sabon na nagtataglay ng bula kapag hinalo sa tubig at kinuskos. Kaya noon, ginagamit ang soapwort sa iba't ibang paraan bilang natural cleanser, kabilang na ang paglilinis ng katawan at buhok. At dito mo makikita kung gaano ka-interesting ang chemistry ng mga halaman. Hindi kailangang may pabrika muna bago magkaroon ng substance na parang sabon. May ilang halaman na talagang may sariling natural cleansing compounds. Kaya kung may halaman mang mukhang ipinangalan mismo para maging sabon, ito na siguro iyon. Isa pa sa pinaka-interesting na halaman sa listahang ito ay ang soapnut. Kung literal lang nating babasahin ang pangalan, parang madaling hulaan kung saan ito ginagamit. Ang soapnut ay bunga ng mga punong kabilang sa Sapindus genus at ang balat ng bunga nito ay mayaman sa natural saponins. Kapag binabad sa tubig, lumalabas ang mga compounds na nagbibigay ng cleansing at foaming effect. Kaya ginagamit ang soapnut bilang natural cleanser sa buhok at maging sa buong katawan. Kung ang gugo ang isa sa mga traditional hair cleansers na kilala sa Pilipinas, sa India naman ay napaka-interesting ng shikakai. Ang pangalan nito ay literal na nangangahulugang fruit for hair. Sa ilang traditional descriptions ay matagal na itong ginagamit sa Ayurvedic hair care. Karaniwang ginagamit ang bunga o pods nito na pinatutuyo at ginagawang powder. Pagkatapos ay hinahalo sa tubig para maging hair cleanser. May natural itong saponins kaya maaari itong makatulong sa pagtanggal ng excess oil at dumi sa buhok. Ito naman ang neem. Kung pag-uusapan ng buhok, interesting ang neem dahil ginagamit ang mga dahon nito sa mga herbal hair cleanser. May natural itong compounds na tumutulong sa pagtanggal ng sobrang oil at dumi sa anit, kaya pwedeng maging bahagi ng natural shampoo. Mayroon din itong mapait at matapang na amoy, kaya hindi ito kasing bango ng rosemary. Pero kung ang hanap mo ay halamang nakatuon sa paglilinis ng buhok at anit, isa ang neem sa mga pwedeng pagpilian. At ang panghuli ay ang coconut milk or gata ng niyog. Ito ay isa ring natural ingredient na pwedeng gamitin sa hair care. Mayaman ito sa natural fats at iba pang nutrients na makakatulong para maging mas moisturized, malambot at manageable ang buhok. Hindi man ito gumagana bilang cleanser gaya ng gugo o soap nut. Mas bagay ang coconut milk bilang moisturizing treatment para sa buhok. Kaya kung ang problema ay tuyo at magaspang na buhok, ito ang isa sa mga simpleng natural ingredients na pwedeng isaalang-alang. At yan ang ilan sa mga halaman
na maari mong gamitin para sa iyong buhok. Ilan sa mga ito ay maaring nasa paligid lang natin, maaaring nasa bakuran, kusina, hardin o gubat. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.